Di lang naman pass on ang generation charge, hindi lang yan pass on. Meralco, bumibili kayo sa sarili nyong pag-aari. Huwag na tayong maglukuhan dito. Apex 96 billion, 111 billion for investment. And using the loss expenses for claims, ginamit nila yung pera ng taong bayan na imbis na ibalik sa pamagitan refund sa atin, dinidribble-dribble nyo kami. Huwag nyo kami i-dribble dito. Before we start though, it turns out a good amount of you watching right now aren't even subscribed to the channel, so if you enjoy the content, consider hitting the subscribe button, as not only does it help out a ton, but it also very much appreciated. Ibalik. Ano ang dapat gawin? Para maituwid ang pag-aabuso ng Meralco, ibalik ang 200 bilyon na overcharge sa 7.7 milyon na customer ng Meralco. An objective, kasalahin o biyakin ng Kongreso ang prangkisa ng Meralco para magkaroon ng tunay na kompetisyon, mapababa ang presyo at maayos na serbisyo ng kuryente. Mr. Chairman, meron lang po ako hinandang konting opening statement. Okay, Mr. Chairman, thank you so much. Good afternoon. Today is for us, Sabat po kami ngayon eh. And thank you sa ating pong Ama na lumikha ng langit at lupa for giving us a strength and power, determination to resolve this problem before us that was lingering for so many years. Lampas isang dekada na po na patuloy tayong pinahihirapan, sinasamantala at inaabuso ng ating nataguriang mga kababayan. Akala natin mag-aalaga at magbibigay proteksyon sa atin, subalit nagtatago pala sa isang maputing tela na aninag lamang po ang hugis at wangis ng kanilang pagkakakilanlan. Subalit sa araw na ito na pinagkaloob mo sa aming may mga takot sa iyo at walang ninanais kundi matulungan ng mga naghihikaos nating mga kababayan na hindi na makakain sa isang araw basta't makabayad lamang sa kuryente at mabigyan ng liwanag ang kanilang munting tahanan at konting ginhawa na dulot ng elektrisidad. Umaasa po kami na kayo po ay kami po ay inyong tutulungan at umasa po kayo na sila po ay aming huhuparan sa araw na ito. Mr. Chairman, the Meralco billing rates remain unchanged and still provisional since July 2011 to present. The rate reset since 2011 are not yet completed. The error in calculation of rate for the third regulatory period from 2011 to 2015 are not fully corrected. And this error was carried over to 2016 up to the present. The provisional rate of Meralco is higher by about 20%, thereby making up for an estimated over-recovery or over-collection or overcharging or sa isang salita, sobrang singil ng Meralco. And this is about almost 200 billion plus interest. Yan po ang sobrang siningil sa 7.7 na milyong mga subscribers ng Meralco, katulad ko, katulad nyo, at katulad nating lahat. And this was admitted by the spokesperson of Meralco na si Manong Joe Saldariaga sa mga interview and news article in print and online, saying na inutusan sila ng ERC to refund the 48 billion sa taong bayan through offsetting as a policy dictated by the ERC to them. Prudence dictates that if there is an order of refund, ang ibig sabihin may sobrang singil. And indeed there was, as I kept saying and fighting since 2019, hindi daw sila ang may kasalanan kung bakit refund through monthly deduction sa ating electric bill, kundi ang ERC bilang policy maker. Oo nga naman, di nga naman nila kasalanan. Bakit nga ba di nyo magawa ERC i-refund ng cash? Anong pumipigil sa inyo? 48 billion ang iniutos nyong ibalik sa taong bayan, and according to Meralco, you have the mechanism to check if there are really funds going on. Really? Hindi nga namin kayo mapagkatiwalaan sa pag-aayos ng taripa ng Meralco sa loob ng isang dekada. Dito pa kaya sa pagbabalik ng sobrang singil ng Meralco? Mahabag kayo sa amin. ERC, ibalik ang perang pinag-ipunan, pinaghirapan, at imbis na ibili ng kakanin sa araw-araw ay binabayad pa sa Meralco upang wag lang maputulan at mawalan ng liwanag ang munting tahanan at konting hangin nang gagaling sa ventilador na nagbibigay ng ginhawa sa maghapon nilang pagtatrabaho. You still have the chance to rectify
your institution, ERC. You still have. The certificate of completion of that refund of 48 billion, I believe, have not been issued yet. And the remaining balance of expected refund of 112 billion is still being validated by ERC. Meralco is a league of its own. You are not comparable to anyone. There's no way to compare you to others. You are so huge and enormous, and that created a problem for all of you. Because you are so large and colossal, there is no way to find out your efficiency because you are incomparable. And after we subdivided you into 3 sectors, sa South, sa North, and Central sector, then we can now compare you with others. And you cannot anymore monopolize other players, or you have been capsized into 3 sectors. And in this hearing, Mr. Chair, we will be proving the violation of Meralco, the monopoly, the monopsony, the deception, the lies, and more importantly, the necessity to revoke or divide the super franchise in order for you not to be tempted, because you are tempting yourself as both distribution utility and a powerful, very powerful power supplier. Di lang naman pass on ang generation charge, hindi lang yan pass on. Meralco, bumibili kayo sa sarili nyong pag-aari. Huwag na tayong maglukuhan dito by subdividing your franchise. You will no longer be dictating to anyone, to anybody, thereby creating a safe, fair, and equal playing field to all players and in the industry, and thereby achieving the goal of the president to be energy sufficient by 2040. You are recognized. Thank you so much, Mr. Chairman. My first question sa Meralco. Meralco, did you submit all your documents pertaining to the operation and the financial documents that being required by Section 4 under Republic Act 9209? Yes, Your Honor. With the permission of the chairman. Yes. On the Yes or no muna tayo. Did you submit mula 2004 hanggang present? yes, sir. We can coordinate with the secretary to present receiving copies did you of submit the submissions that we have made on an annual basis of the finances and operations of Meralco in accordance with our franchise. So lahat po na-submit po? Opo, we can present to the Okay, receiving sige. Thank you copies. so much po. Kasi I written the Committee on Franchise. What they have given us is only 2018 up to present. And we are asking the 2004 up to 2017, and they haven't given us. So in that case, please submit to us the acknowledged receipt of the all the documents that you have submitted on this committee. We Thank will you so comply, much. Your Honor. Okay, my second line of question is, you have overcollected 48 billion pesos. Is that correct? Mr. Chair, before we start, do we have we know that we have the list of interpolators. How about the time limit? Do we have a 5-minute rule? Yes. 5-minute rule, and then Well, we go second round? Yes. I will. Okay, sige. We'll do the 5-minute rule Oo. for questions. Okay. Hindi kasama yung sagot, ha? Okay. Proceed. Did you overcollected by 48 billion? Yes or no po? Mr. Chairman, that was the amount that the ERC directed us to refund to Yes. our customers Okay, based thank on a case that Meralco filed to reconcile the actual average tariff and the interim average rate. All right, thank you so much. As a matter of fact, 4 na beses kayo pinagbalik ng overcollection. First, yung ERC decision ng February 19, 2021, you were ordered to return 13.9 billion based on 1.4481 awat. At second decision ng ERC noong February 23, 2022, 4.8 billion based on the 1.4481 awat. And the third ERC decision on June 16, 2022, 21.8 billion based on 1.44181 awat. And the last is the fourth decision of ERC on March 8, 2022, 7.8 billion, a total of 4.3 billion. So sa lahat ng mga binabanggit po natin dito na reset po, na refund, yung pang 48.3 billion ay nakabase sa reset. Hindi po nagkaroon ng reset for the fourth regulatory period ang Meralco. At Yeah. actually, ang mga Group 8 utilities, nakasama po ang Meralco. So kasama po doon ang Dagupan Electric at ang Cagayan Electric Power and Light. Okay na. So hindi tayo nakabase totally sa reset. Is that a correct presumption? Hindi tayo totally nakabase sa reset kasi yung reset wala pa nga eh. Kumbaga, panay provisional rate lang ang binigay natin. Tama po, records Okay, still show correct. na hindi Okay, po muna po nagkaroon tayo ng kasi reset limited for the po yung Group time 8. natin na 5 minutes. Okay. So ngayon, based tayo sa 14.97% and the provisional rate that Meralco applied. So ngayon, gusto lang natin paliwanag sa ating po mga kababayan. Ayun, naka-live tayo, baka mamaya hindi na intindihan natin mga kababayan. Yung mga pinag-uusapan po natin dito na
1 peso and 44 cents. Yun po ay equivalent ng 14.97% na weighted average cost of capital para po sa profit base ng ating pong Meralco. So yung 1.44 po na yan na pinag-uusapan natin dito, 1.399, 1.3939, 1.35, lahat po yan ang katumbas po niya, bilyong piso. Kaya wag po natin iisipin na ito po isang tabo, pero ay 1 centavo na pinag-uusapan po natin dito ay billion po ang katapat. Now, Meralco, did you apply for 1.3939 provisional rate under ERC case number 2015-112RC? Did you apply? Tama po, dahil po hindi ho nagka-reset at wala pong WAC dahil hindi ho nagka-reset for the fourth regulatory May I ask period. the resource speaker to refrain from having an explanation unless that I ask for the explanation. Kasi nga po para yung time po consuming po no. So, ang sagot po natin, nagkaroon po tayo ng provisional rate na 1.3939. This was arrived at by applying the SMAP ano. At ito po ay nabigyan po tayo na tinatawag po na final, na tinatawag po natin na maximum allowable price na 1.3810. Is that right? Tama po yung provision Okay. at that time. So nung March 8 po ng 2022, ERC issued the partial correction of the 1.3522 na kung saan ay ito po yung ikinarga sa third regulatory period. Is that right? Ang 1.3522 ay yung final decision po ng ERC for the lapse period po. Yeah, for the Hindi lapse ho- period. Hindi ho for the third regulatory period. Okay, sige. Okay. So ngayon question, when was your last application for the reset for the fourth and fifth regulatory? Yung For the application po ninyo, kailan for po? the fourth regulatory period, hindi ho nagkaroon ng regulatory reset for the group. Pero A. did you apply? Wala pong rules na lumabas kaya hindi ho kami nakapag-apply. So instead of applying for a reset, ang ginawa nyo, nag-apply po kayo ng provisional rate. Is that correct assumption? Tama po, hindi ho Okay. lumabas in time yung rules kaya napilitan kami. So kasalanan ng ERC dahil hindi sila naglabas ng rules. Pero in accordance with their RDWR, dapat in every 4 years maglalabas. Correct? Tama po. Okay. So hindi nyo ba naisip na sa tagal na wala na kayong reset, dapat moto proprio, di ba? Nag-apply na kayo ng hindi provisional rate, but for the reset process. Di ba? It is incumbent upon us because we are trying to give the least cost manner to our consumer. Dapat tayo nagdadala na ng ating application sa kanila. But you never did. Anyway, pakita natin yung ating pong slide pagdating po dun sa valuation. Pakikita lang po natin yung valuation natin. Did you file a case against the decision of did you file a case sa Supreme Court regarding GR 226443 noong October 8, 2019 kung saan lumabas po yung decision ng Supreme Court? Did you file a case sa Supreme Court? Sorry, Your Honor, I'm not familiar with the case, but we will get the details on that. But this is a very important case, ha? This is in case with regards to your optimized depreciation cost. Ito po yung sinasabi ng replacement cost ng Supreme Court. Do you recall this Supreme Court decision that was decided on October 8, 2019? Hindi po kayo pamilyar. Yung I think Attorney Carmen Grace is trying to say something. Attorney Grace, you are welcome to answer the question. Your Honor, to clarify, the case was filed by a consumer group, but it was elevated up to the Supreme. Okay, so this was filed by a consumer group. Okay, so alam niyo ang decision ng Supreme Court. Essentially, Your Honor, the Supreme Court upheld the rules of the ERC. The what? Can you speak louder? Can you remove this? Your Your Honor, the Supreme Court affirmed the ERC rules on performance-based regulation. on the performance-based regulation affirmed the Supreme Court. Are you telling the truth? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take their oath, please? Hindi pa po ata sila nagte-take ng oath. Nag-oath na ba sila? Yes. No. Yes, okay. On the request of the sponsor, may I ask everyone to rise and ask the COMSEC, everybody that's present, all resource persons present in today's hearing, please rise and I ask direct the COMSEC to administer the oath.
Thank you very much. Okay, Please take your seats. Go ahead. Attorney Ramos, sa sinasabi mo, the Supreme Court affirmed yung tungkol sa regulatory base. Are you sure? You are under oath. Your Honor, let me just You want check to correct your case answer? The case number, Your Honor. Can you give me GR time to check? 226443, decided on October 8, 2019. Andiyan na, pakilagay lang yung pakilagay lang. You are saying that it was affirmed. Ayan na naman, deception na naman tayo eh. We're trying to prove your deceiving characteristic as well eh. Sige, go ahead. Your Honor, I apologize. The case is actually still pending reconsideration. It was decided. You filed a motion for reconsideration, correct? O sige, I will read. Ito ay partially granted yung inyong petition. But you were ordered by the Supreme Court i-void yung tinatawag ninyong regulatory asset base based on optimized depreciated replacement cost na kung saan ang sabi ng Supreme Court may valuation na, may interest rate na, inflated na. Ang sabi niyo, huwag niyo gamitin to. Ang gamitin niyo isang methodology na kung saan mas mababa dito sa ginamit ng ERC. And that's the reason why, ang sabi ng Supreme Court, i-void natin yan. Give the consumer the electricity in the least cost manner. Kaya ang dapat na gamitin nyo dito ay yung mababang methodology. Can I show the next slide? Next slide, please. And what you have presented ay yung mataas na ODRC. Dahil sa mataas na ODRC, next slide. Pakita lang natin next slide para at least hindi, yung sa results of valuation. Yan. Okay. So, sa pagko-compute po natin, yun na nga, yung isa na. Sa pagko-compute po natin ng internal rate of return, nakabase po tayo sa regulatory asset base na kung saan meron po itong iba't ibang methodology. At isa sa mga methodology dito ay sinasabi na, yung next slide, ODRC na mataas ang valuation dahil inflated yung ODRC dahil kaya merong 96.6 billion o 57% while yung depreciated historical cost na sa kaliwa ang sinasabi ng Supreme Court, yan ang gamitin natin dahil mababa. Pero with the decision of ERC, they have decided under ERC case number 2010-69, 2011-084, 2012-054, 2013-056, 2014-029, decided on March 8, 2022 sa page 22, sinabi ng ERC. Ito ang sinabi ng ERC Pakinggan nyo to, ERC, alam nyo na to. ERC decision correct of error for double recognition of loss due to inflation. Distribution utilities like Meralco are compensated for the effects of inflation. The Commission noted that the approved forecasted capex for the third RP is valued at nominal terms and the WACC likewise valued at nominal terms. Thus, the Commission resolves to adjust the forecast capex values for the third RP to real terms in order to exclude the inflationary factors. Ang sinasabi ng ERC, hindi pwedeng gumamit ng dalawang inflation. Bawal ang double inflation. Ang gagamitin nyo lamang, it's either you have the ODRC which is inflated using the real WACC which is 7.97% or either you use the historical depreciated cost which you can use the actual WACC na nominal which is 14.97%. Ang tanong, dahil sa ginawa nyo, double inflation ang ginamit nyo, nagdoble ngayon ang ating bill. That's the reason why sobra ang singil ninyo sa ating mga kababayan. Okay? So, yung ating third RP is not yet closed because of this. Sana ang ginawa ng Meralco, hindi na lang sila nag-file, nagdumiretso na sila sa reset para sa gano'n, nabigay na po yung tamang weighted average cost of capital natin na 1 peso and 44 centavos na itama na po sana yung per kilowatt na sinisingil sa ating kababayan. Ngayon, tanong ko po sa inyo, what is the relationship between the RAB and the WACC relationship na ipina-play nyo sa ating pong 5th regulatory period, yung application po ninyo? Meralco.
Yung regulatory asset base, yun po yung assets on which a return will be allowed by the Ano po yung pinal po ninyo? Historical cost or ODRC sa fifth regulatory No. period? Being a regulated utility, we have to follow the rules of the ERC. So, ERC, sila magdidesisyon ngayon. so kung ano po nasa rules sila, yun po ang kailangang gamitin namin. Sige, we will be asking the chairwoman in a while na. And the reason why eto nga kasi doon sa ano nyo sa application nyo hindi nyo nilagay sa fifth regulatory kung anong klase ng WACC ang gagamitin, nominal ba o real. Punta tayo sa next slide po. Lalampasan ko yun, tatanungin ko na lang si Mona Lisa mamaya doon. Okay. Punta tayo sa financial statistics nyo. Konti na lang po ito, Mr. Chairman. Punta po tayo sa, ayan, pakilakihan lamang po natin para makita ng ating mga kababayan. Okay. Dito sa financial statistics nyo, from 2012 to 2019, the total cash generated from your operation ay umabot ng 296 billion. At ito ay hinati sa net income, 158 billion, depreciation cost of 56 billion, and provision for losses na 80 billion. All these funds were used for operations, correct? Kasi nakalagay po dyan yung operation. Ano? Can we give a copy to ano sa kanila? Nakikita niyo po ba? Hindi kita, ano? Pwede ba pakisumpa ng konti para at least makita po natin yung pumunta ka ng bandang kaliwa. Bandang kaliwa. Sige pa. Sige pa. Kaliwa. Sige, hindi, tama yan. Tama pa. Sige pa. Sige. Doon sa may color. Highlighted, sa kaliwa. Yan. Okay. Yan ang cash flow nyo. Sumo, tama yan. Ayan. Yan ang cash flow nyo ng inyong operation. Okay? Naka-specify tayo. 2012 hanggang 2019. Baba mo. Baba lang po natin. Okay. Sige pa. Okay. Yan po ang total nyo, 296,879 million. Billion po yan, 296 billion, 879 million. Makikita po nyo yung net income nyo, 158 billion. At yung pong depreciation nyo is 56 billion. At yung provision na yan, 80.8 billion. Ang tanong ko, yung provision for loss, possible loss and expenses for claims, ba't ginamit nyo sa inyong operation? Ang provision na yan na loss and possible claims, yan yung mga over collection. Pero ginamit nyo sa operation. Why? Sorry, Your Honor, I'm not familiar with the numbers. If we can be given time to study and verify these figures, Your Okay. Honor, then we can more intelligently respond. Okay, we will be asking you the next time to bring us all the yung report nyo about dyan sa provision. Yung provision na po yan po yung tinatawag po natin. Can we show the next slide? Pakita ko lang muna natin. Yung next slide. Okay. Yung provision na po yan, pumunta tayo sa kanan, yung bandang kanan, yung mga red. Yung mga provision na yan po yung tinatawag nating windfall yun kanina nga. Hindi, kanina na, yung kanina. 3, slide 3. Yan. Hindi, yung susunod yan. Hindi yan. Hindi yan. Yan. Okay. Punta tayo dun sa bandang kanan. Yung mga red saka blue. Zoom lang yung red saka yung blue. Yan. Sige pa. Zoom mo pa. Okay. So yung mga red na yan saka blue. Yan. Okay. Yan. 2012, 12, 13, 14, 15. Yan ang estimated overbilling nyo. 12 billion, 12.1, 13.9, 14 billion hanggang sa 2019. At itong provision nyo for loss, possible loss, and expenses for claims, ito po yung 9.2 billion, 10.2 billion, hanggang umabot po tayo ng 80 billion. So ang tanong, hindi ka kayo familiar, can you kindly submit us all the documents pertaining to this loss? Dahil yung mga loss na yan, dapat yan, hindi nyo ginamit dahil yung over collection nyo na 48 billion na ngayon na binabalik nyo sa taong bayan sa pamamagitan ng offsetting, no? Pera namin yan. Pera ng ating pong 7.7 million Pilipinos, ginagamit po ninyo sa operation.
Hindi nyo pwedeng gamitin yan sa operation dahil yan ay provision for possible loss and expenses for claims. Pinagkitaan nyo pa yung overcollection sa amin. Ginamit ninyo sa inyong operation. Submit to this committee. Submit to this committee. Saan napapunta yung 80 billion na provision for loss and expenses for claims na dapat binalik nyo na po sa amin ng cash. At ang ginawa ninyo, inuti-uti po ninyo ang pangongolekta, no? Ang pagre-refund para sa ganun, magamit po ninyo yung pondo para sa loss and expenses for claims. Balik po natin sa isang slide. Gusto ko lang po, Mr. Chairman, para lang maintindihan po natin, para matatapos na rin po tayo. Yung investment nila, pakita lang po natin yung investment nila kung saan nagpunta yung 297 billion from 2012 to 2019. Dahil dito, makikita nyo po, yung 297 billion na lang, pinuntahan yan, CAPEX 96 billion, 111 billion for investment. And using the loss expenses for claims, ginamit nila yung pera ng taong bayan na imbis na ibalik sa pamagitan refund sa atin, ang ginawa po nila ay tiningi-tingi nila ang ating kababayan. Sa loob ng 2 taon, buwan-buwan, ibinabalik nila unti-unti ang pera natin nang hindi natin nalalaman kasi inopset nila. Why did you file, Meralco, a provision dito sa atin pong sa ERC na kung saan ibalik yung sobrang singil sa pamamagitan po ng offsetting sa amin pong electricity bill monthly. Bakit po? Doon po sa 48 billion, tapos na po yung refund na yun, na-i-refund na po na Meralco yung buong amount as directed po by the Energy Regulatory ERC? Commission. Na ibalik na lahat ng 48 billion nang hindi namin nalalaman at hindi namin nararamdaman? Your Honor, if I may, nandun po sa bill, kita po ng mga customers as a deduction in their bills. At yun po ay buwan-buwan din po namin nilalabas sa press releases po namin to explain na may ongoing refund. So meron tayong certificate of completion? ERC? Gandang hapon po, Mr. Chair and sa mga kagalang-galang na. Okay. You have the floor, Mrs. Chairperson De Malanta. Good afternoon po. Ini-evaluate pa lang po, bine-validate po kung nakumpleto na po yung refund based po on their Okay. submissions. Okay. Sige. Kindly submit to us all those yung 80 billion na kung saan dinala yung perang para sa loss na ibinigay nyo sa inyong operation. So ngayon, ito yung tinatawag nating windfall profit. Yung windfall profit na sinasabi natin, dito, ito po yung isang tinatawag na large amount that was generated out of a lucky circumstances. Dahil nakita nyo na napakalaki ng windfall profit ninyo, saan natin ilalagay itong pakibalik nga yung pakibalik lang yung slide. Saan natin ilalagay na itong windfall profit natin? Kasi napakalaki nito, kung ilalagay naman natin ito sa net income, ang mangyayari ito, makikita ng mga shareholders natin. Ayan, makikita niya, kung ilalagay mo yung red na yan, doon sa net income na 132 billion, ang magiging share ng mga shareholder isaabot ng 213 billion. And in that case, that's the reason why ginawa ng Meralco, naglagay sila ng provision for possible loss and expenses from claims para nang sa ganun po ay hindi mapaghati-hatian ng kanilang mga shareholder. Ang problema, ginamit po nila sa operation na pera natin na dapat sana ibinalik na nila sa taong bayan nang sa ganun po ay nagamit na po ng ating mga mamamayan. Ngayon, punta po tayo sa depreciation. Sa depreciation po, okay. Bakit ginamit po ninyo yung 56 billion? Balik po tayo sa isang slide kanina. 56 billion sa depreciation. Ayan, sige, i-zoom natin. Zoom natin dun sa may net income, sa baba, yung kulay orange, kaliwa. Yan. Meron kayong provision ng depreciation, 56 billion. Bakit nyo ginamit sa operation? Meralco. Ang ibig po ng depreciation ay yun po yung pagbalik ng pera mula doon sa ina-invest ng company po. Ano, ulit? Okay. Ang depreciation po ay yun pa yung balik po ng pera ng naimpundar po ng utility
para dun sa mga operations po. Hindi, ang depreciation na nanggaling yan doon sa assess value ng inyong mga facilities. Tama At po. yan, So, ang mga in-invest po, na ibabalik po yung hindi mo investment siya to depreciation. invest. Hindi Meralco, you cannot invest it. Attorney po ba kayo? You cannot invest it because according to Commonwealth Act 146, precisely, sinasabi dito, pakita natin yung Commonwealth Act 146. Ano sinasabi sa ating Public Service Act? Gagamitin lang natin ang depreciation for rehabilitation, for new structure, for extension of the property of the public utility. You are in violation of Commonwealth Act 146. Ginamit nyo, dapat may separate funds kayo dyan. Kasi sinasabi ng batas, put a separate funds. Huwag ninyo gamitin to. Para na sa ganon, kung bibili kayo ng bagong equipment, doon nyo siya gagamitin. Pero ginamit nyo sa operation. Kung ginamit nyo sa operation, ginamit nyo na naman yung pera namin. At saan nyo ginamit? 111 billion for investment. Submit to us the 111 billion. I-categorize nyo saan nyo nilalagay upang malaman namin kung saan nyo ginamit yung pera. Dahil kasama kami sa investment doon, dapat meron kaming kita doon. In accordance with the EPIRA Law, Section 27, ang sinasabi doon, yung gagamitan nyo ng investment, 50% doon, yung neto para sa pagbaba ng kuryente ng mga consumers. Alam ko, bago ka pa lang dyan, 1 year ka pa lamang. Pero andyan na lahat yung mga dokumento. And even me, I was able to get all the documents. So much more that you, people in the ERC, you can get all the documents and mapaano nyo na to, makukompute na to by year. Pero ang problema hanggang ngayon, hindi pa natin nailalabas. Yung tinatawag nating weighted average cost of capital. Kailan pa natin ilalabas to? Dekada na to. Hindi pa natin ilalabas, Mona Lisa. Opo. Mr. Chair, may nailabas naman pong Hindi tayo report. naglabas ng WACC. Nilabas natin provisional rate, IAR, interim, lahat interim, provisional. Lahat to, interim, lahat ito provisional. Hindi ko may kasalanan. May kasalanan ito yung mga previous na kung saan ang ginawa nila provisional. Lahat ng ito, bawal. In accordance with the RDWR, yung rate on distribution willing rates. And in accordance to Commissioner Maceda, I read your decision, yung dissenting opinion mo, na sinasabi mo, bawal ito. Bawal yung mga IMAR. Bawal yung mga provisional. Dahil ang kailangan dito, mag-reset tayo. Diba? Pero you never did. Hindi po ninyo ginawa. Wala na ba? Ang hirap ng sitwasyon namin dito. Ayaw na namin mag-hearing ng katulad nito sapagkat gusto namin, we want a strong and independent ERC. We want this. Why? Para wala na tayong pinag-uusapan na katulad ng refund na ganito. Ngayon ang tanong, ang sinabi ni Manong Joe Saldariaga, ayan, sinasabi nila, nabalik na nila. Inutusan nyo daw sila na ibalik sa pamamagitan ng offset doon sa electric bill sa loob ng 2 taon. Buwan-buwan, gagawin nyo kaming parang Bombay. Bakit ganun? Samantalang meron naman silang provision for loss and claims na 80 billion, ganito na lang kasimple. Ang nagsasabi kung ibabalik yan sa pamamagitan ng cash o sa pamamagitan ng offsetting, ERC. Tama? Yes or no? Tama po. Oh, correct. Dalawa lang pagpipilian mo. I-offset nila o ibabalik natin ng cash. Ano ang gagawin mo? Ang mekanismo po ng offset hindi po siya masama. Isa po Correct. siyang Tama yun. natural Tama yun, Mona Lisa. implementation. Tama yun. Pero meron silang provision for loss. Meron silang provision for expenses for claims. Ay, no, pakita ko sa inyo. Bigyan ng Di po, kaya Mr. Chair, kaya po sabi ko yung pangalawang aspeto po kung bakit po nag-decide ng ERC na gawing offset po ito. Yes. Anyanyahan ko po yung ibang miyembro ng komisyon na nandun na po sila nung nag-decide po yung ERC kasi sila po yung mas makakapaliwanag. Okay, maraming salamat. You accepted na hindi po kayo involved dito sa tinatawag na ibalik yung pondo. I'm sorry, Mona Lisa. Tama, wala ka pa ng panahon na in-order to, na ibalik sa pamagitan. At sino ang chairwoman at that time? Chairman Agnes de Banadera. Am I right? Saan si Chairman Agnes de Banadera? She's in, She was invited. Mr. yes. Chairman, I move that we invited her on the next hearing. No. She is invited and she's on her way. She has a hearing in Clark
but she committed to follow. Okay, I will, So you can reserve that yes, on I your will second reserve my round. question. Pero this one, Second round. andito, papakita ko sa inyo sa Meralco para makita nyo na meron kayong tinatawag na loss. Galing to sa financial statement nyo, externally audited by SGB. For 2012 hanggang 2019. At dokumento nandito, sinamarize ko na. Ayan, nakalagay dito, provision for probable losses and expenses from claims. Pakibigay na po sa kanila para nang sa ganon ay maintindihan po nila. Now, Mr. Chairman. Ay, sorry po. Okay, okay. So, ngayon, itatanungin ko lamang po yung legal ninyo. Sino ang legal natin sa ERC? Si Barogo. Barogo ba yan? Baroso. Yung ating counsel, halika rito. Can you Andito po kindly, siya. Pwede po natin paupuin at bigyan ng microphone yung legal counsel ng ERC. Okay. Yeah, please give her a seat. eating, Okay. penge. Attorney Barogo, bakit ka nag-file ng motion for reconsideration doon sa GR number 223446? Ikaw ang abogado no, nanggaling ka sa Solicitor General, di ba? I came from the OSG po, but at the time of the filing of the motion for recon po, I was already with ERC. Sino nagrekomenda sa'yo sa ERC? No one po. I No applied. one. Sino Solicitor General mo dati? I was under several. Sino yan? Uh, Sino sila? Then Justice Natura. Naging boss mo si Agnes de Bradera. Opo, at that Okay. point. Sige. Okay. So, ngayon, bakit kayo nag-file ng MR? Can you kindly submit to us yung MR? Pero bakit kayo nag-MR doon sa desisyon ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, oy, void na yan. ERC, wag nyo nang ano yan, wag nyo nang gagawin yung tinatawag na optimized depreciated replacement cost dahil yan ay inflated. No? Mahal, 96 billion ang gagamitin natin. Bakit nag-MR kayo? Since the commission, we were just defending a position or Position taken, nino? taken by the commission at that time. Sinong mga commissioner? Ay, Sino chairwoman? Agnes. during that time po, I think yung pong covered po no petition, it's not yet her po. Ano, bakit kayo ba't kayo nag-MR? Ba't kayo sumama sa Meralco? Parang sinasabi ng Supreme Court, huwag nyo gamitin yan kasi mataas yan. So ngayon, nag-MR kayo. Why? Kaya nga tayo nagkaroon ng problem sa reset eh. Kasi yun ang ginagamit nyo eh. Para ma-delay yung ating pong pagpaprocess ng ating pong RP. Ang ginawa ninyo, nag-MR kayo. Yun ang tinatanong ko, why? Yun nga po. Dahil nga po, if there is a position taken by the commission. Sino yung mga nag-position? Sino nag-take ng position? State their names. Do you under oath? We'll check po at the time. But yun nga po, as a policy po, kung meron pong posisyon na tinikang komisyon, kung naniniwala naman po kami at naninindigan doon po sa posisyon na yun na tama, then we have no choice but to file for our reconsideration, a motion for reconsideration. Based po on the motion for reconsideration that we filed, we just explained po why the ERC adopted the ODRC. Atty. Baroga. Barroso po. Barroso, sorry. Yes po. Atty. Baroso, Yes. yung MR nyo, hindi pumapabor sa kagustuhan ng taong bayan na ibaba yung least cost manner. Kasi ang desisyon ng Supreme Court, ibaba yan. From 96 billion, gawin nyo mas bababa yung regulatory asset base para mas mura ang kuryente natin. Yun ang inutos ng Supreme Court. Kinontra pa ninyo, nag-MR pa kayo. Submit to us Yes, yung sir. MR. We will po. Okay. So para matapos na po ako, Thank you Mr. Chairman, ito po, ERC. So since dalawa ang klase, Mona Lisa, dalawa ang klase ng pag-compute ng regulatory asset base. Actually, 4 yan. So isang yung ODRC, saka yung historical. So ngayon, ang tanong ko dito, alin ang pipiliin? Alin ang pipiliin mo? Bilang ikaw na chairman ngayon, if ever nagagawa tayo ng tinatawag po nating internal rate of return, which the weighted average cost of capital, ibabangga lang natin sa RAB nila, ano ang gagamitin natin? Considering that double inflation,
ay hindi inaalaw ng ERC at ng Supreme Court, anong gagamitin mo? Yung nasa amended rules na po ng yung RDWR at ganoon din po yung ginagamit namin ngayon sa NGCP on the reset. Yung tawag po natin roll forward methodology na po. Ibig sabihin historical cost. So, Historical. Wala na po yung mga Historical cost and then nominal WACC. Okay. regulatory WACC na po. Regulatory WACC. So in other words, yun ang gagamitin natin para isa lang ang inflation. That is correct. And I salute sa ginawa mong yan. And I would like to commend you as well dahil sa NGCP, I heard na yung 200 billion nire-refund dahil po ginamit ng NGCP sa ating pong mga sa advertisement, sa salary, sa bonuses, at doon sa kanilang company tinatawag na yung mga donation nila, which I hope, Mona Lisa, ibalik din natin ito ng cash. Ibalik natin ang 200 billion. Mona Lisa, don't say no. Iniisip ko po yung administrative process. Kaya nga, of ibalik cash. natin ang cash. Pati yung loss nila, meron naman silang provision doon. Can you commit to this again? Ito na naman tayo. Commitment natin, ibalik na ng cash sa taong bayan. Yung meron silang pondo doon, meron silang provision, dapat ibalik natin ng cash yun. Anong take ng ERC? Your Honor, katulad po nung sa Senado po, tinanong din po kami dyan on refund ng cash. Pag-aralan po namin, kasi po yung administrative process nga po of returning cash, kailangan po naming aralin. Especially, Your Honor, ang tagal na po nitong mga amounts na ito. Paano po natin hanapin yung mga customers, yung mga consumers na sila talaga yung nagbayad nun para ibabalik mo sa tamang tao Well, yung cash? it's something that those consumers has to prove sa ERC that they are those people na over-collected. 7.7 million yan. Trabahuhin po natin na mabalik sa kanila yung 160 or 200 billion na galing sa Meralco at 200 billion na galing sa NGCP. Hindi pa kasama ang WACC doon. Hindi pa kasama sa NGCP. Yung 15.01% nila doon, Mona Lisa. We are talking only yung return sa advertisement, sa commercial, sa bonus, sa salary. But the WACC, hindi pa siya kasama doon. Now, ngayon, isa na lang. Last na po ito, Mr. Chairman. Okay. Talagang napakabait ng langit. Inuhulog sa akin itong dokumentong to. Ha? Dito, mapoprove natin na talagang ang Meralco ay monopsony. Bakit? Meron kayo ngayon, no? Invitation to bid. Ang invitation to bid nyo, 1,800 megawatt. Sa 1,800 megawatt, ang provision nyo sa inyong power supply agreement, sinasabi nyo, and if I may read, ang sinabi nyong provision para sa inyong bidding, single or portfolio plant provided that a power plant should be in commercial operation not earlier than January 22, 2020, but not later than May 2025. Sinasabi nyo sa inyong power supply agreement, sa inyong bidding, hoy, yung mga planta na hindi nagsimula ng January 2020 hanggang sa 2025, excluded kayo. And that is trademarking. That is tinatawag nating branding yan. And that's tailor fitting. That is illegal in accordance with the PCC and the international agreement. Sa TRIP agreement na sinasabi, bawal ang trademarking. Bawal ang tailor fitting. Meralco, bakit ganito ang inyong nakalagay sa power supply agreement? Mr. Chairman, Your Honor, yung bidding po na yan, yung 1,800, actually rebidding po siya. Nauna na pong nagkaroon ng bidding for the same 1,800. Unfortunately, the resulting 2 PSAs from that initial bidding in 2020 and early 2021, na-terminate po yung dalawang PSAs po na yun. Kaya since kailangan ho namin yung power from those PSAs by 2024 and 2025, napilitan kaming i-rebid. Ngayon yung provision po na yan, galing pa ho pa yan sa original na terms of reference from the original bid, and those terms of reference were approved by the Department of Energy dahil nga gusto nila ng Department of Energy na gamitin ng distribution utilities yung CSPs to attract new capacity. Tama. Maraming salamat, Mr. Fernandez. Ikaw na rin nagsabi na terminated na yung unang kontrata. This was a contract that you, together with sa kontrata nyo,
dahil ang fixed price nyo po doon is 4.63 and this was terminated because tumaas yung presyo ng coal and that's the reason why yung kontratang yon was terminated. Now, ngayon, kung i-reach ang If I pangangailangan may, ninyo, Your Honor, yes. you're referring to a different PSA that was terminated. So ito po, different po yung PSAs. Hindi pa ho sila na-approve ng ERC. They were pending before the ERC. Mr. Fernandez, ang tinatanong ko sa iyo dito, bakit tinailor fit nyo? Isinet aside nyo lahat noong mga pwedeng mag-bidding dito sa tinatawag nating pangangailangan nyo ng 1,800 megawatts. Nag-constrict lamang kayo doon sa planta na dapat, nakalagay dito, yan, dapat January 2020 lang yung kanyang operation at hanggang May 2025. So ibig sabihin sinasabi nyo, ito lang yung planta na pwedeng mag-bid dito. Your responsibility to us is distribution utility lang. Kukunin nyo yung pinaka-least cost. Paano mo makukuha dito yung least cost manner kung ihiwalay mo lahat ng mga power plants na pwedeng mag-bid dito? Your Honor, being a regulated utility, sumunod po kami dun sa directive po ng Department of Energy. Gusto nila po greenfield power plants ang pumasok para may bagong capacity sa Luzon grid. At nung unang terms of reference for the original bidding, ayan po yung naging definition ng greenfield na tinanggap po ng Department of Energy. Ngayon nag-rebidding kami, kinopya lang po namin yan from the original. Tama. Ang ibig sabihin ng greenfield, bagong facility. And in accordance with the DOE, ang kanilang policy diyan, ang policy nila, ang rule nila, dapat kapag makikipagkontrata ka ng long term, dito sinasabi nyo 15 years long term Kung long term ang gusto nyo, 15 years, dapat hindi kayo nag-disqualify. Dini-disqualify nyo na iba dito Ang reason ng DOE dyan, kung bakit nila sinasabi na kapag long term, 15 years, dahil may panahon pa kayo para kumuha kayo ng lender. But this time, itong pinapabid nyo, existing na power plant. At kung existing power plant, dapat ang ginawa nyo dito, short term. In accordance with the CSP, Competitive Selection Process, sinasabi dyan ang duration, dalawang klase. Isang long term, saka isang short term. Pag existing, short term. Kung bagong power plant, dapat long term. Yun ang sinasabi. Nagpapabid kayo ngayon. Sa existing na power plant. Pero ang ginagawa ninyo, tinanggal nyo yung mga qualified na existing. And that is monopsony. Because kayo bilang buyer, control nyo. And that's the reason why, Mona Lisa, ano magiging decision nyo if ever na makita nyo na ito'y uncompetitive, anti-competition, na kung saan dinidisqualify nila ang lahat ng planta, lahat ng existing na planta dyan. Hindi kayo pwede mag-bid dito. Ang pwede lang yung may 5 years lang, yung bago lamang. Kung bago talaga ang gusto niyo, ang dapat na ginawa nyo, nagpa-bid kayo for 15 years at gumawa ng bagong planta. Dahil yun ang sinabi ng DOE, power, supply, security. Yun ang sinasabi nila Pero ginawa nyo 15 years, tapos dinisqualify nyo iba, kahit sinasabi nila certificate of compliance lang okay na, pero naglagay kayo ng panibagong requirements and in accordance with PCC and international treaty that we are signatory, bawal yun. Mona Lisa. Yun pong hawak ninyo, Mr. Chair, yung invitation to bid yata yan. So simula pa lang po naman yung proseso ng Meralco. Yun. Thank you. Sumulat po kami sa kanila ng comments and observations namin dyan sa ITB. Kasama po yung puntong nabanggit nyo. Yeah. So in other So words, they can improve on Yeah. the terms. I think the best thing to do is gawin nilang, kung kailangan nyo na po kasi nakalagay dito, kailangan nyo na So kung kailangan natin to, December, saka May next year, short term na muna kayo. Tapos lahat ng mga existing na mga power plants, i-open natin. Para kasi kitang-kita yung pagiging yung na-control nyo kasi sinabi nyo, ito lang And that's illegal That's anti-competitive. So I agree with you, Mona Lisa. Please check. At gawin nating short term, tapos open to everybody. Walang restriction about age. Paano wala slide? Kasi I really cannot comprehend their justification for the long process of reset, considering that lahat ng puto ay historical na. Lahat itong mga data, tapos na. Lahat ng OPEX, tapos na. Lahat ng CAPEX, tapos na. Ang profit, yung WACC, ayan na.
Ayan na nga, o yan kay, kay Nerio, o 8.27%. Di ba? At yung energy sales, alam na natin yung mga previews. Ayan, actual na po tayo lahat eh. Ganyan lang kasimple ang pagpa-compute ng distribution rate. Ano mo nga, focus. Yung distribution rate lang. Ayan lang, ganyan kasimple. O sige. O distribution rate. O anong OPEX sa taong ito? At ito, 2022. O bibigay ko na sa inyo, ERC. Ito ang OPEX. Andito ang depreciation. O gamitin nyo itong WACC na to. At ang energy sales andito. Mako-compute nyo na ang WACC for 2022. Tell me. Nagsisinungaling ba ako? Hindi ako nagsisinungaling. Ito 2021. Sa inyo na rin. Ay ito 2019, 2020, 2018, 2017 hanggang 2015. Hawak ko na. Bakit hindi nyo makompute? Sasabihin nyo, tama si Franz Pumaren. Dinidribble-dribble nyo kami. Huwag nyo kami i-dribble dito. O ngayon, Mona Lisa, Agnes de Banadera, ma'am, sabi nyo sa amin, okay, etong inaprobahan yung provisional rate for February 19, 2021, nag-utos ka ng 13.9 billion based on the awat na 1.44. Kayo po nag-utos at nag-approve ng provisional rate, no? Para ma-return yung 13.9 billion. Correct? Tama po. Yan po naaalala ko pong may ganun. Yes, okay, tama. February 23, 2022, kayo din po yung 4.8 billion ang nag-approve para po dun sa return ng 4.8 billion. Correct? Ang natatandaan ko po, billion-billion talaga na Yes, napa-return namin. Yes, ang katotohanan noon umabot ng 48.2 billion yung pinabalik po ninyo. Tama po, di ba? Mukha nga pong ganun. Oho. Pero ito, ibinase nyo, hindi doon sa sinasabi nating weighted average cost of capital. Ibinalik nyo to sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang hinihinging provisional rate. Correct? Yes or no? At tama po dahil yung WACC naman iba pong usapin. Yes, correct. At yung provisional rate na hiningi mo, okay, na pinagbigyan mo ang Meralco, ay may pinangako ka sa amin noong 2019. Okay, pag ginamit niyo yung ODRC, may desisyon ang ERC. Ang sabi ng ERC sa kanyang desisyon, hindi kayo pwedeng gumamit ng dalawang inflation. Yung WACC nyo, nominal, ang ginamit ninyo. So hindi kayo pwedeng gumamit ng ODRC. Kaya yun ang sinasabi kasi hindi nyo tinala sa Supreme Court yung tinatawag yung weighted average cost of capital. Kung sinabi nyo yun, sasabihin sa inyo ng Supreme Court, isa lang ang gamitin ninyo. Double inflation kasi. Ngayon, nag-MR kayo, kinontra nyo, lalong tumagal yung proseso. Para lang po clear, but that's only as to the past po na kinompute po ng ERC, the previously adopted methodology, which has already been a change po as of now because we already have the PBR nga Okay. po. Sige, again, we are on the other side, no? Nandito po kayo. And thank you also for kay Commissioner Non dahil ngayon ko lang nalaman that isa pala kayo doon sa ERC case number, nakalagay doon yung Commissioner Non eh. ERC case number 2015-112 RC. Parang nakita ko yung pangalan nyo that supported that can you speak louder please? I think I intervened on the RC case 2020-043 RC. And I hope that many commissioners will do the same. Saka sana Ma'am Mona Lisa, yung pong sa po natin sa mga PSA ng Meralco, yung lahat. Kasi I really wanted to see the TORs. Yung mga TOR nila ng mga past engagement nila with the different generators. Kasi meron tayong mga power supply agreement sa kanila, contract, yung makikita mo yung TOR doon eh. Kasi worried ako dito sa bago nilang invitation to bid na 15 years, tapos naka-strict doon sa 5 taon lang yung planta. Dapat short term lang yon. So I hope that ma-hold po natin tong gagawin nila because that will be reflecting doon po sa pagiging negative sa ating po mga investors na gusto maggawa ng planta.
alam nila na talagang wala na silang pag-asa. Like, for example, yung mga existing na power plants ngayon, wala na silang pag-asa. Ang pag-asa na lang nila, kung sila'y mabibiyayaan ng langit, nasasabi ng Meralco, kayo ang tanging pinagpala.